Hi guys! Welcome back to another vlog. So, medyo excited ako today kasi mukhang okay yung loan app na pag-uusapan natin. Previously na topic ko na to dito at palagi akong bokya guys. Palaging reject. Pero patuloy ko siyang sinusubaybayan kasi ang dami sa inyong nagsasabi na okay yung loan app na to. Ilang beses ako nag-try guys at ngayon lang ako na-approve. At in less than 5 minutes natanggap ko kaagad yung perang ni-loan ko ha. Okay naman yung offer niya. So, yung loan app na topic natin today, ICPXT Loan. I-share ko sa inyo kung paano ako na-approve sa video na to. What I think about this loan app. Mukha siyang promising actually. So, kung gusto nyong makilala, CPXT Loan, especially now na na-approve ako, natanggap ko yung loan in less than 5 minutes. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and for today's video, isang loan app. Hindi ako sure guys kung masasabi kong legit to, pero mukha siyang promising kasi yung offer niya sa akin is okay naman at natanggap ko siya in less than 5 minutes. Before tayo mag-continue, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Sinubaybayan ko talaga yung loan na to guys. Sinubukan, ilang beses na reject, ilang beses na bigo, at ngayon approve. Kaya I hope you find value in the things that I'm gonna share today. Bago pa lang kayo, please subscribe to my channel because ang dami ko pong gustong i-share sa inyo when it comes to online loan platforms and financial literacy. And hit that bell notification para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. So yun nga, sinabi ko kanina na yung loan app na topic natin today, ICPXT Loan. So I thought hindi siya okay because reject ako dati. Pero nagulat ako guys kasi hindi lang kasi doon sa reviews niya sa Android or sa Google Play Store. Yes, mada-download po siya sa Google Play Store yung mga positive na mga sinasabi. Kasi nandun din sa mga comment section sa previous kong video, ang dami siya yung nagsasabi na mukha siyang okay ha. Ito nga, again, uulitin ko si PXT Loan. At sabi niya na kung repeat borrower ka na, you can borrow up to 100,000 pesos. Yun nga, akala ko too good to be true siya. Pero nung natanggap yung loan ko, na review ko yung kanyang loan terms and agreement, mukhang okay naman siya. Ilang beses ako guys na reject ha. Share ko sa inyo mamaya kung anong ginawa ko para ma-approve. Pre, kapag first time ka sa loan app na to, expect ka na magsisimula ka sa mababang amount. Yung sa akin, yung first niyang offer is 3,000 pesos. Umi-increase daw yung credit limit kapag matagal ka na at good borrower ka sa loan app na to. Medyo concerned lang ako kasi dun sa list of recorded online lending platforms, hindi ko po mahanap si PXT. Sinearch ko yung name ng PXT at sinearch ko rin yung kanyang registration number, hindi ko siya mahanap. Considering na mukhang okay yung term niya, pwede, pero mag-iingat pa rin tayo guys ha. Kaya kung kayo nagbabalak pa lang na umutang sa loan app na to, tapusin nyo na lang yung video na to. Kita nyo sa dashboard nyo guys, merong credit loan, merong large loan. Pero syempre, as first timer, dun tayo magsisimula sa credit loan. Ako dati na ako, may account na ako dito. Ilang beses nga ako, di ba sabi ko sa inyo, ilang beses ako nag-apply, ilang beses ako na-reject. Ngayon ko na nalaman kung bakit at share ko sa inyo yung tip. Kung yung makita yung step-by-step process sa pag-apply, you can check my previous video. Ito po yung thumbnail. Meron na siyang details ko eh. So, nung kinik ko yung apply now, lumabas yung personal information ko na dati ko nang sinabit sa kanya, such as yung purpose ng loan, educational background, marital status, number of children, detailed address, yung ganun, residential ownership. Doon sa baba, yung sa contact information, meron po siya mga information na optional. Tulad ng Facebook, Viber, backup phone. Hindi ko yung pinovide guys, na-approve naman ako. Tapos yung email lang yung pinovide ko, bali, kasi yun yung kailangan mo talagang i-provide. Now, doon naman sa job information, nakakatuwa siya kasi pag sinabi mong unemployed, for example, or freelance, or housewife, hindi na siya hihingi ng ibang mga information. Pero syempre, may ibang job categories na kailangan mo talagang i-provide yung company name, working experience, payday 1, and so on and so forth. For reference guys, yung pinovide ko sa kanya, self-employed at na-approve naman ako sa ganung category. Yung inedit ko dito sa dati ko guys na is yung ID na sinamit ko. Matanggap po siya ng IDs like UMID, passport, driving license, SSS, PRC, postal ID, tsaka national ID. Anong inedit ko para ma-approve? Yung tip na masishare ko sa inyo guys, I think mas maganda na gamitin nyo yung ID na merong address, like driver's license. Tapos yung address nyo, yung detailed address nyo, dapat match po siya sa address na nagre-reflect sa driver's license nyo or sa ID nyo na may address. Yun yung ginawa ko para ma-approve. Inisyoran ko po yung driver's license ko. Nakaka-capture niya po yung lahat ng details na andon. Kaya dapat napaka-clear po ng pagkuha ng driver's license. Siyempre, just make sure na lahat ng information sinamit mo ay accurate, walang mali-mali doon. Saka mo na ipindutin yung continue. Himingi po siya ng 5-star review. Binigyan ko siya ng 5 stars. Dalawa pala yung disbursement method na pwede sa kanya.
GCash, tapos yung bank. Ayaw niyang tanggapin yung GCash ko, kaya binigyan ko siya ng bank. By the way, pag na-reject ka pala ha, nagbibigay po siya ng date kung kailan ka pwede mag-apply ulit. Siguro naka-4 na try ako guys. Lagi akong reject at na-approve lang ako nung binago ko yung ID nga sinamit ko sa loan app na to. Yung ID na yon meron pong address na magkatugma po sa address na nasa application form. Mga after a few minutes, lumabas yung kanyang offer. Parang hindi ko na in-expect na magkakaroon ako ng offer. Kasi yun nga, reject ako ng reject. Siguro mga 4, diba yun? Pagkatapos ng under review, yun, lumabas yung 3,000 pesos yung offer niya. So, kahit na i-move mo yung slider dun sa pa-50, kung 3,000 lang yung highest offer niya, so dun ka lang muna sa 3,000 pesos. And you can change between 30 days and 15 days. So, kung dun ka sa 30 days, syempre, 15 days apart po. Dalawang payments, 15 days apart. So, magbabayad ka every 50 days. Lalabas naman po yung date kung kailan yung first mong payment. At kung 15 days, syempre 15 days. Basta less than 15% siya. So, the longer the term, kasi daily po yung 0.4 na yan lalaki din yung service fee at ibabawas po niya loan proceeds. Clear naman po nakalagay sa loan agreement na ibabawas niya po in advance yung service fee. Napaka-transparent niya kasi andyan naman po lahat guys. So, for example, sa 3,000 pesos, yung kanyang service fee is 378. And since 0% interest siya, labas na every 15 days, magbabayad lang ko ng 1,500. So, 1,515 po. Naka-state po talaga sa kanyang loan agreement na 0.435 per day po yung kanyang service fee. So, hindi man siya buo matatanggap, pero acceptable na rin yung service fee niyang ikakaltas dun sa proceeds. I don't know kung sa iba magkano yung term, pero para sa akin, mukhang okay na rin to. Pero nasa inyo pa rin yan kasi kailangan po na iniintindi po yung loan terms and agreement bago po tayo mag-commit sa isang loan. Going back dito, nung kinonfirm ko siya, hindi naman siya auto po na nagpapadala sa disbursement channel mo. Pag-click mo ng withdraw money, magpapadala pa po siya ng OTP. And pagkatapos mo magpadala ng OTP, sabi niya loan success na. And then, sabi niya, remittance in progress daw. Siguro mga naghintay-hintay ko ng ilang minutes, mga 5 minutes, saka natanggap ko dun sa bank account ko yung proceeds. At yung natanggap ko, syempre, hindi po siya buo kasi sinabi ko naman kanina na nakaltas po siya ng service fee, which is equivalent to 0.435 per day times 30 days kasi 30 days yung pinili kong loan. Kaya yung natanggap ko is 2,600. At dito po yung screenshot. Ito po yung natanggap ko. So, may 30 days. Yung first payment ko is 225 or Feb 25, 1,500. Tapos, next is March. So, other than the service fee, wala na po siyang idadagdag doon sa babayaran mo. And para sa akin, okay naman siya. Hindi ko pa po siya marirecommend. Kasi yun nga, nung chinek ko siya sa Securities and Exchange Commission, wala po siya doon sa list of recorded online lending platforms na website. Pero given na mukhang okay naman yung loan term niya, or as long as naintindihan mo yung kanyang terms, huwag kasi yung pindot ng pindot mukhang okay naman siya based sa comments nyo, sa comment section. Pero nasa inyo pa rin yan kasi pag-uutang is a responsibility. Hindi po to pa games lang na pagkatapos matanggap yung pera, kalimutan. Kung gusto nyo talaga yung mga online loan platforms na kitang-kita po dun sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website, okay, tested and proven, time and time again, okay naman sila. You can check this playlist here, Legit Loan Apps by Ate Red, kasi you'll find options. Kaya kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko guys, subscribe. Kasi dito sinusubukan po natin yung mga online loan platforms. Hindi lang po ako nagbe-base sa mga comments nyo at comments ng ibang tao. Sinusubukan ko po yung loan app para meron kayong understanding and tamang expectation sa mga to. Exercise caution lang kung gusto nyo sumubok. Sinubukan ko siya dahil ni-recommend nyo. Pero pag-isipan nyo guys So thank you so much for watching today's video. I'll see you on my next vlog. Bye!